warahmatullahi wabarakatuh. Live from Holosulu. This is Queen Helen Abdurrajak, February 25, 2022. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Cheers sa ating mga kapatid sa iba't ibang bansa, lalo na sa OFW, diyan sa Dubai, sa Kuwait, sa Lebanon, na talagang nagpo-proclaim na nag-aabang sila tuwing umaga. Congratulations din kina Bay Adoracion Estorque na nangangalaga ng ating mga Raja Sulaiman Peacekeeper diyan sa Nueva Ecija. Maganda ang naging graduation nila, kumbaga sa training nila, dahil masayang-masaya ang magulang, lalo na yung mga naging trainee natin, dahil instead na mapunta sila sa ibang landas, ay mas binuhos nila dito sa ating programa sa Raja Sulaiman Peacekeeping, na ang target natin ay magkaroon ng magandang buhay sa pamamagitan ng ating mga development program sa ekonomiya. Bali sila lang ang ating mga binigay na protektor sa ating programa, sa ating kalupaan, para sa development natin, mga trading, sa farming, sa ating program sa peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy. Magandang umaga din, Dato Nas Dato Kali dyan sa Lanao, kasama ng ating Sultan, si Sultan Ramil Ismail, na talagang silent na nagtatrabaho sa consolidate dyan ng ating mga sultan, ating mga dato, na talagang nakita na nila ang katotohanan tungkol sa monarkiya at ang pagkakaiba sa lakad ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At dito sa ating kapatiran, talagang nakita na. Congratulations din by Angging Itable sa pagpunta ninyo doon sa vaccination site, kung saan nakita ninyo mismo na pinipwersa ang mga bata para bakunahan. Ngayon, talagang kayong mga doktor na nagpo-pronounce na hindi kayo naniniwala sa King and Queen sa monarkiya, dahil ang boss ninyo ay ang Interagency Task Force ng talagang ang pusod niyan ay pag-uutos ng Malacanang. Yan, diyan natin makita Secretary Anyo, Congressman Nograles, kayo yung mga spokesperson para talagang ituloy ang bakuna system ninyo. Ang bakuna, alam naman natin na yung mga gamot na iyan, kalkulado natin, malapit na mag-expire. Maging honest lang kayo kung talagang totoo iyan, at bakit kayo nagmamadali nang dahil sa komisyon sa PhilHealth, dahil ang tagaturo, ang tagaturok, lahat kayo hospital, meron kayong kiniklaim na pabuya sa PhilHealth at sa DOH. Na siyempre, yan yung mga collateral transaction ninyo sa World Health Organization, na kinulateral ninyo ang loan para dito. The number of bakuna, the number yung vaccinated, ay naging collateral sa pag-release ng loan sa World Bank. Subalit, nagkamali kayo na bago ang sistema ng pinansyal. Dito natin makita, who holds the gold is the king. Who holds the territorial domain is the king. Now, ano ang valor ng ating mahal na hari? Kahit ginamit ng BARM, ginamit ng Malacanang, ginamit ng Malaysia, ang kapatid na Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Gamar Sultan Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar,
na ninakaw ang identity. Kasi ito lang, noong ginawa namin ang 476 pages, talagang hinabol kami ni Alonto Ducol na yan nagpresenta ngayon na sultan. Siniraan pa kami doon sa kay Kuya Prince at sa iba't ibang mga politiko na hindi kami totoo. Magpahanggang ngayon, kami pa ang scam, aming dokumento ginamit. Ang dokumento sa bamboo, yun ang ating kahapon na yung kalahati nandito at yan ang pangangalaga ni Musahari dahil hinatid na yan sa iyo dati, mahal na hari, pati yung kopiya ni Miss Wari na yan yung picture na nakahang sa Buckingham. Lolo ang naghatid mismo kay Raja Mamay, pero ang bamboo ipinagkatiwala iyan dahil yan yung lost and found documents na nakuha mismo sa bahay ni Tun Mustafa. Kaya ngayon, dito makikita ninyo, lahat ito iniipon ang ebidensya ni Julas Pikiram, diyan pinag-usapan din natin kahapon, bilang sultan na inappoint ni Ferdinand Idralin Marcos. Ibig sabihin, kada presidente meron silang sultan kasi hindi sila makausad. Hindi natuloy in 1986 ang Revolutionary Constitution kung hindi na-appoint ni Cory Aquino si claimant Sultan Jamalul Kiram III. Ibig sabihin, kanya-kanya silang estilo dahil ang ownership ng gold, ng source of origin ay nasa Sultan of Sulu and North Borneo. Ngayon makita ninyo, yung matanda mula pa sa kapanahunan ng Espanyol na hinahanap papunta sa Carpenter Agreement, lahat ng mga photos niya nandiyan at ang laking gulat niya nung inuwi isa dito sa Sulu nang pumunta kami doon sa Buddhato, doon sa kampo ng military, nandoon sa kanilang coffee station, nandoon ang picture ni Ama Ali na siya pala ang hinahanap ng buong mundo. Kaya nga ang claimants nagulat ng husto dahil itinuro mismo ni Ama Ali, ako iyan. So the 327 years old came to the grave of his father in Buddhato, and we gained the blessing of Raja Baginda to move forward dito sa misyon na ito. Good morning lahat ng nakikinig na mga kasama diyan sa Iloilo. Good morning. Dito ninyo makita kung anong hawak na mga papeles ni Tiburcio Villamor Marcos. Ito yung ginagamit niya, yung Quran, yung flat accounts. Dito ninyo makita, lahat ng ginawa niya galing sa World Bank, galing sa United Nations, dahil alam natin kung sino si Tiburcio Villamor Marcos. Kahit anong insist siya na anak siya ni Emeran, apo siya ni Italiano, lumabas mismo sa bibig ni Princess, ni Lola Fortuna Marcos Barba na hindi siya anak ni Ferdinand Idralin Marcos. Kaya kayo na talagang nabigyan ng mga testamento, ang may-ari ng testamento ay ang Sultan Sulu at ang trusteeship administrator ng Marcos Asset na nandiyan mismo sa Bataan. Kayong mga nagsasabi, mga scam, peke, nagkamali kayo. Kung sinong itinuro ng lolo sa akin, ang siyang masusunod at iyan ay gabay ng mga anghel de la guardia nila Michael, nila Gabriel, nila Raphael. Ngayon dito natin makita, if you are really well connected with God, lahat ito makukuha natin. Sabi nila, bakit matagal pa iyan? Iabay kayo nag-aantay, ba't kayo nagagalit?
Kami nagtatrabaho araw-gabi. Anong ginawa ninyo sa amin? Utusan nang dahil gusto ninyong makinabang sa grasya? Dapat mag-antay kayo kasi kami nagtatrabaho. At ng pagharang nitong BARM, ang huling blockage na ginamit ng political government ng Malaysia, ng Philippines, ng Indonesia, ginamit ang kapatid ni Raja Mamay, si Alnas bin Abdul Gapar, na yan si Aba, na nandiyan ang asawa kasama sa Maimbong Darul Jambangan sa Sulu, dahil nga sila ang ginamit to block the real heir and successor, si Helen at saka si Mamay. Yan ang tandaan ninyo. Now, mahal na hari, nandito sa ating projection sa capture picture natin, ang picture ng Kiram sa Royal Hashemite Sultanate of Sabah at saka si Marcos. Ito na lang ang dalawang personalidad na kailangan lumantad. Sinabi ko sa inyo, ang buhay patay, ang patay buhay. Si Queen ang nagbuhay muli kay Ama Ali, kaya naipresenta ko yan hanggang Malaysia. Si Queen ang tumayo na nagpakilala na buhay si Raja Mamay dahil pinatay sa testamento, sa dokumento, para makuha ng identity niya ng kapatid na nasa Alnas. Dalawa ang daan, itim at liwanag. Sinabi ni Raja Mamay na lahat ng black magic kaya nila. Kaya nilang gumawa ng pera, kaya nilang pumatay dahil nandoon sila sa pangangalaga ng itim na kapangyarihan. Ang liwanag hinawakan ng kapatid ni Raja Mamay. Kaya nga nandito ako bilang protektor, bilang guardian ng Federal Republic of Lupasug at ang Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo na napapayungan natin dahil sa ating tinatawag na buong imperyo sa angkan ng Maharlika na pangangalaga mismo ng Allahu Ta'ala at ng Diyos Ama. Iisa lang sila. Mahal na hari, napakaganda. Kasi napag-usapan natin ang tunay na may-ari in accordance to the proof of evidence na tinago ng Malacanang sa kanilang record, ang Article 42, House Bill 42 kung tawagin. No, paki-elaborate ang House Bill 42, ito batas noong panahon nito tungkol sa pagmamay-ari ng sovereignty na binigay ang trusteeship sa kanila. Kaya mapalad tayo, hindi inari ni Apu Lakay ang sovereignty, kundi binigay niya sa Philippines as trustee, as caregiver. Yan ang napakaganda. Now, nasuportahan ito ngayon ang Mapilindo. Kung wala ang Sabah Sarawak, wala ang Malaysia. Kung wala ang Kalimantan, Bulungan, wala ang Indonesia. Kung wala ang Mindanao, Sulu, Palawan, walang otoridad ang Pilipinas. Ibig sabihin, kaya nga nakuha natin, Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, yan na yung tinatawag nating Southeast Asia dahil nakuha natin ang teritoryo na 7 na regional na yan ang Minsupala, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, North Borneo. Kaya nga ang Royal Hashemite Sultanate of Sabah, buhay si Sultan Turun Lawan Dumaga, si Sharif Usman, Dato Ismail Mun Ali, Sultan Muhammad Ismail Kiram. Buhay ang matanda at sina-assured ako na buhay din ang Apu Lakay. Magandang umaga ulit, mahal na hari. Napakaganda ito dahil ang source of origin, mabaybay mo mula sa historical ng gold na iniwan sa atin ni Sultan Julaspi Kiram. Assalamualaikum mga kapatid ko, Kristiyano, Muslim, Nomad at saka iba-iba.
ito magpatunay dahil kahapon wala tayo natuloy dahil sa morning prayers. Ngayon na February 25, 2022, itutuloy natin. Good morning sa lahat. Dahil dito lahat ang mga treaty and agreement nakatakda yan po. Kasi lahat ang mga politiko kailangan magrespeto sila sa agreemento. 8 years na po yan ang exceed niya, ang grace period. 58 years. Kung hindi niyo mabayaran ang 58 years, please be advised. Philippine government, Malaysian government, Indonesian government, especially Brunei, Singapore, kayo po ang pinagtiwalaan ng sa MA63. Malalisay po din the third is the managing director and associate director is Queen Elizabeth II. Nakatakda, mayroon complete document. Dahil dito nag-umpisa sa lahat ng mga kalukuhan ng ginagawa ng Philippine government. May kasulatan po, mayroon tayong House Bill 42 introduced by the 8th Congress on April 28, 1950. That House Secretary is Nini Pimentel. Ang buong Southeast Asia pinotektahan ng Philippine Republic of the Philippines. Republic of the Philippines. Protector po sila yan. Sila ang pinagtiwalaan, sila ang trustee. Dahil dito sa best friend ng Sultan Jamal Kiram II, si Julian MacLeod Taliano and Father Jose Antonio Diaz. Itong dalawang pari na ito, sila ang trustee. Nag-shipment ng 617,500 metric ton of gold, 12.5 kg, 3 crown and 3 little, SGK second. This is true, and 500,000 of diamond, 10 carats each. Nandiyan na po sa Intramuros Central Bank. Mag-inventory ang North Borneo Sultana de Jolo, Queen of the Philippine Island, by this month of March. I advise the Queen of the Philippine Island through the World Treasury, World Bank, for inventory. 50 years. 58 years, national government, local government. Do not dreams kung mayroon pang eleksyon. Ilan ng eleksyon na yan. Ang COMELEC ay nakapira. Ang COMELEC na ito, si Sharif Abbas, taga Maguindanao. Ito ang bagwoman. Kahit ano mag-eleksyon kayo, kasi kung marami pera, siya rin ang manalo. Yung makaawa walang pera kasi naghihingi ang COMELEC. Stop ninyo po yan kasi itatayo natin na ang monarkiya. Kasi tapos na ang agreement pinahiram sa inyo. Dito sa kalukuhan ng drama, political drama, nag-start ito po dito sa Bandung Treaty. Ang Bandung Treaty ito, ginawa ito noong si Marcos in 1957. Dito nagsimula kasi si Sukarno, siya po ay Taiwanese. Sui Karno. Taiwanese po. Dahil sa kambar niya, Encantado, yun na si Bong Hatta. General Bong Hatta, at the same time, Vice President niya. Dito sila nag-umpisa. 10 years authority, 1958 to 1968. Ang bandong ito organized by the Indonesia, Taiwanese, Singapore, and the Philippines. 10 taon ito, dito nagkaroon na ng lahat-lahat ng mga organization or fraternity that begin with Taoist and Maoist. Ang Taoist ay kay Marcos. Ang Maoist ay kay Aquino. Si Marcos at saka si Aquino, magpinsan po yan sila. Dahil dito lahat nag-umpisa hanggang nagpunta sa Jabida. Ang forming ng Jabida, nag-form sila ng
Commander Dante. Ang Commander Dante yan, 5 tao. 5 tao. Kung hindi ako nagkamali, ang D. Diokno, ang E. Aquino, ang N. Normiswari, ang T. Tolentino, ang Ito, Juan Poncinrile. Buhay pa si Juan Poncinrile. Kailangan niya itatawag natin siya para magpatunay dito sa gawa nila sa Commander Dante. Yung in-appoint nila General si Martelino. General Martelino at saka yung Lieutenant Mama, yung hapsak na yan. Pag-organize nila yan, nagkaroon na sila ng recruitment ng Jabida. 100 Jabida. Training nila doon sa Corregidor. Pero hindi nagtagumpay dahil pinuisyon lahat ang 100 na Jabida nakatraining sa Corregidor. Isa lang ang survive, yung pangalan niya si Arola. Yun ang nagpaliwanag, si Arola. Dahil nahuli si Martelino at saka si kasama ni Lieutenant Mama sa Sandakan. Nahuli si Martelino, na-declare siya patay pero nandoon siya sa Hawaii. Si Mama lang ang pinatay doon sa Jampiras. Ito lahat walang katotohanan. Kailangan ang advice ko as the Sultan of Sulu in North Borneo, King of Southeast Asia, magkaisa na para mabuksan na ang holy asset binigay sa atin ng Diyos Ama ng Allah para pantay-pantay. Ang mayaman magyaman, ang mahirap masaya. Yun lang. Kasi mahirap man, ang sabi ko, kung mahirap maging mayaman, hindi yan, it will not make a sense. Ang common sense natin, logic tayo. Ang mayaman, magyaman, ang mahirap, masaya. Paano yan, mahal na hari, na ini-insist nila itong ginagawa na revolutionary Federal Republic at ang ginagamit talaga is si Miswari na nag-iikot, magbabahay-bahay mismo sa Iloilo, doon sa Panay, na nagre-report sila sa akin. Kaya nga pinahuhuli ko dahil iyan ang ugat ng barn. Hindi ba doon tayo sa Sarawak sa 2014, tinawagan ka mismo ni Miswari dito sa Holo, pinapauwi tayo. Kaya umuwi tayo sa 2014 dahil iniwan niya sa iyo ang forces ng MNLF before siya mamatay. Siya ang nagsabi. Kaya pagpunta namin dito, may 10 araw siguro kami naghintay. Yan isang ustad, si Morsid yan. Tinago niya ang Chairman Miswari, dinala sa Tapol sa kamag-anak niya. Ito yung nangyari dahil hanggang na open namin ang bayog, ang Astana na bayog. Inopen kami, yun ang nag-open sa 2014. Ang sabi ng MAAS pagdating namin, kaya nga ginawaan ko siya ng appointment as Prime Minister of the Republic of Lupasug, Murad Deputy Prime Minister, and Ombrakato Chief of Staff, including my picture as Sultan of Sulu in North Borneo. 4 na po yung pinadala sa kanya. Kahit yan na-check na sa checkpoint, hindi rin, inirespeto rin ng mga Marines kasi nandiyan ang photo ko, picture ko. Nung nalaman namin tinago dinala sa Tapol ni Ustad Morsid. Ustad Morsid, kung nakikinig ka, lahat ng kamag-anak ni Chairman Miswari, ang sabi niya before siya namatay, lahat kamag-anak niya ang nagtatridor, hindi tausog, hindi si Usop Jikiri, kundi lahat kamag-anak. Dahil noong away dito sa Zamboanga in 2001, ang away na yan, may 2 US dollars atasi, something like US dollar. Before mag-away, pagbigay ng pera kay Chairman Miswari, tinawagan niya si Dr. Mahathir. Kaya nga si Dr. Mahathir lahat ang sumisira ng Lupasug, Basilan, at saka Maranao, Maguindanao,
dito sa gawa nila ng political drama between the military and the local government. Kaya dito, kailangan natin na i-stop na ito lahat. Walang eleksyon. Kasi ang eleksyon, laro yan. Laro. Hindi na dati. Kasi ang eleksyon, which is mandated by the people. Kasi kung ikaw ay pinagbigyan, ay nanalo ka, ikaw are considered as the public servant. Saan na ang service ninyo sa taong bayan? Ha? Hindi ba kayo mahiya? Itong eleksyon, pamilya, lahat pamilya. Kung hindi anak, ina. Kung hindi ina, anak. Apo, ay sila-sila na lang lahat. Kailangan ito, itigil natin na. Kung gusto niyo pa mag-eleksyon, tingnan natin kung mabayaran ninyo ang 58 years utang ninyo.